Jed, natapos na ba yung pre-trial conference ngayong araw? Aga hindi pa natapos ngayong araw yung pre-trial conference o yung pagmamarka ng mga ebidensyang may kaugnayan sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya't inaasahang bukas ay muli itong ipagpapatuloy ng Clerk of Court ng House Prosecution Panel at Defense Team ng Pangalawang Pangulo. Sa pagpapatuloy ng pre-trial conference kanina, ipinahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na may mga testigo pa silang hindi pa pinapangalanan sa ngayon. Ayon kay Attorney Michael Powa, ang tagapagsalita ng defense team, nagpasya silang huwag munang ilantad ang mga ito para na rin sa kaligtasan ng kanilang mga testigo. Gayunpaman, tiniyak niyang susunod naman sila sa panuntunan kung kailangan nang ilabas ang mga pangalan bago ang paglilitis. Kami din sa defense, meron din kaming na-reserve na witnesses, hindi namin pinangalanan. Bakit? Para sa kanilang seguridad. No? And if there is a rule that we have to disclose within 3 days, wala naman po kami nagiging problema doon. In fact, kami pa nga po yung humingi ng disclosure. Hiniling din ng defense panel na ilahad ng maaga kung alin sa 4 na articles of impeachment ang mauunang talakayin. Ito ay upang makapaghanda ang magkabilang panig pati na rin ang mga senator judges. Number 1, ng order of trial, no? Meaning anong article ang unahin. And pangalawa, kung sino ang witnesses, humingi rin kami ng disclosure kung sinong mauna, sinong sunod. Bakit po? Kasi po para po makapaghanda ang bawat panig, ang prosecution at defense, at pati na rin po ang impeachment court ng ating senator judges. At kami din naman po sa defense, kung hiningi namin yun sa prosecution, willing din naman po kami na kami rin ay sumilalim sa ganung disclosure. Kaugnay nito na una nang nilinaw ni Senate Secretary at Clerk of Court na si Attorney Renato Bantug Jr. na hindi nila pipigilan ang paglalabas ng tinatawag na mga surprise witness kapag nagsimula na ang impeachment trial proper kay Vice President Duterte. Ayon kay Attorney Bantug Jr., maaari pa ring magsumite ang House Prosecution Panel o ang defense team ng mga testigong wala sa kanilang original na pre-trial brief. Bunsod na rin ng mga reservation na pinahihintulutan ng korte. Samantala, ngayong araw ay hindi pa rin natapos ang pre-trial conference o ang pagmamarka ng mga ebidensyang may kaugnayan sa articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng defense team na hindi simple ang prosesong pinagdaraanan ng mga dokumento bago ito mamarkahan, kaya hindi rin ito ganoon kadali matapos. Lalo na't anila libo-libong dokumento ang pinag-uusapan sa nasabing proseso. Ngunit binigyang diin ng depensa na sapat ang kanilang manpower na nasa pre-trial conference, kaya't wala itong kinalaman sa matagal na pagmamarka sa mga ebidensya. Actually, I was there personally, and the opposite is true. The opposite is true. It was actually the private prosecutors who lacked certain personnel for the marking of the exhibits. Siguro hindi lang naintindihan masyado ni Representative Luis ito kasi hindi naman sila nagpa-participate buong araw. No? So they just appear in the morning and then they leave, and then they leave the rest of the task to the private prosecutors who are handling the case. So siguro we are in the best position to deny that claim, and we are saying now that we are not undermanned and we are complying with all the directives by the impeachment court. Kaugnay nito, ayon sa mga abogado ni VP Duterte, handa silang mag-adjust kung anuman ang itakda ng Clerk of Court o ng impeachment court na schedule. Like we said, the defense will always adjust. So kung ano man ang kinakailangan, handa naman tayong pumasok kahit Sabado. Nabanggit naman ni Attorney Carlo Joaquin Narvasa, isa sa defense ng Vice Presidente sa nasabing kaso, wala pang nakararating na impormasyon sa kanila na humiling na ang House Prosecution Panel ng extension para sa pre-trial conference. Also, that's something that they never discussed with us. I'd just like you to know they're talking through you guys. So all these things, we have been open with them, but the prosecutor always talks to you guys. So this is the first time that we're hearing about it. Sa kabila nito, handa namang makipagtulungan ang depensa na mapabilis ang nasabing proseso upang ito ay matapos na rin sa lalong madaling panahon.
The defense is committed to expedite, to do everything in our power to really expedite the case as well. And so far, lahat naman ang binibigyan ng instruction ng impeachment court, we faithfully comply and we really do the best of our ability. Aga kaugnay nito, hindi inaalis ng defense team yung possibility na ma-extend nga itong pre-trial conference maybe hanggang next week. Pero anila, nasa clerk of court pa rin talaga yung desisyon kaugnay dito sa schedule, and nagpahayag naman yung mga abogado ng vice-presidente na handa naman silang mag-adjust sa kung anong pagbabago dito sa schedule ng pre-trial conference. At ipinaliwanag ding muli kanina ni Attorney Powa kung bakit hindi sila pumayag doon sa sinasuggest na paraan ng House Prosecution Panel para sana mapabilis yung marking of evidence. Dahil inihalimbawa niya yung isang instansya kanina doon sa ikatlong araw ng pre-trial conference na mayroong aniyang parehong dokumentong ipinresenta ang prosecution panel at ang defense. Pero upon checking ay mayroong kulang na isang page doon sa kopya na hawak ng prosecution. Kaya ito aniya yung dahilan kung bakit ayaw nila na magkaroon na lamang ng common marking doon sa mga dokumento o ebidensyang ipinrepresenta. Aniya mahalaga na pag nagsimula yung impeachment trial proper ay mayroong sariling hawak na dokumento o ebidensya ang defense team na hindi na nila kailangang hanapin pa doon sa prosecution panel para magamit din nilang agad yung mga namarkahan na dokumento o ebidensya. So bukas itutuloy nga yung marking of evidences at ayon kay Attorney Powa na pagkasunduan din na dadagdagan ng table o teams na mag-aasikaso yung Article 2, which is yung article na naglalaman doon sa hindi may paliwanag na yaman ni Vice President Duterte. Ito aniya para mapabilis yung mga nag-check o nagmamark doon sa mga evidence dahil libo-libong dokumento nga yung pinag-uusapan sa iisa pa lamang na articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. So ayan yung mga aabangan natin bukas dito sa Senado. Balik sa inyo, Aga. Alright, maraming salamat, Jed Neresina.